Candy lovers! Welcome back to my channel. So in today's video, I will be doing a product review. And ito yung L'Oreal Infallible, girl. Gagawin natin siya ngayon. And pagpasensyahan niyo na kung bakit ganito ang aking face. Talagang sinadya ko siya. Kasi it's already 9:45 AM. Yes, ang aga ko magising ngayon. So I'm gonna wear all of the makeups inside this box. A-update ako sa inyo in between. Kunyari, mga 2 hours, 3 hours, ganyan. Yung mga usually na ginagawa ng mga YouTubers pag gumagawa sila ng product review. By the way, I don't have any makeup right now. Kung mapapansin nyo, bakit parang may kilay ako at parang meron akong lipstick. This one is a lip tint, and then yung sa kilay ko, may ginawa ako dyan eh. Yung tinatawag na dye brow from the brand Allure. And okay siya, diba? Kahit na tanggalin ko siya, girl, may eyebrows pa din ako. I woke up like this, yon. Tapos, close up pala, medyo nag-breakout ako ngayon kasi it's the time of the month, girl. Oh my gosh. Kung may kita nyo, meron akong mga parang ganyan, bilog-bilog. Ayan. Ito yung sa Leaders na acne spot treatment. So, it's so gross. So, hindi ko na siya i-zoom in. Ayan. So, tatanggalin ko na muna yan before I proceed to the L'Oreal Infallible. And I'm back. Tinanggal ko na yung mga bilog-bilog sa aking mukha. Tapos nag-wash na ako ng face. So, fresh na fresh tong face ko. Hindi ako naglagay ng moisturizer. I intended not to because I really want to test the product itself kung okay ba siya. So, ang iniisip ko, half of my face, lalagyan ko ng primer. Ito yung primer na gagamitin ko, yung L'Oreal True Match Blur. Siguro on my left side. And then on my right side, wala siyang primer. And then on my left side, gagamitin ako ng sponge. Ito yung sponge from Nippon, yung teardrop sponge. And then on my right side, gagamit ako ng Kabuki brush to apply the foundations on my skin. Let me just wear my cute headband. Matches my gray shirt. Ayan. Para lang walang kalat sa aking face. Baka iniisip nyo, girls, na hala, si Miss Joyce, mag-makeup na hindi pa naliligo. No, naliligo na po. Kaya yun. So, ayan na. So, ito pala yung box na pinadala ng L'Oreal makeup. So, ang sabi dito, say goodbye to makeup fails. Ooh. Makeup fails. By the way, ang official hashtag pala nila is hashtag infallible and hashtag never fail. So, ang sabi dito, fight makeup meltdown and stay fresh all day. Infallible long wear makeup. Yes, figures of si ate girl. And then, meron tayong foundation, powder, 5 lipsticks, and yung infallible spray. So, feeling ko medyo mahaba-haba tong video na to. So, good luck naman sa aking editing. Okay, so, yung una kong gagawin, maglalagay na muna ako ng L'Oreal True Match Blur cream dito sa left side. Yeah. Ito yung primer ng L'Oreal. I really like this primer kasi sobrang dali niyang i-blend sa face, and at the same time, talagang nabublur niya yung mga pores ko. Tapos pag naglagay ako ng foundation, very easy to blend siya. Mas napapadali niya yung blending ng foundation. And I think napapatagal din niya yung foundation sa aking face. So, ayan, na-apply ko lang siya evenly on the half of my face, just like that. And then, let's go to the foundation, the Infallible. So, I have it in the shade of Golden Beige. For reference pala, Candy lovers, my skin type is oily acne-prone skin. My skin tone is somehow natural to natural beige to nude beige. Ganyan. Hindi naman ako ganun kaputi, hindi din ako ganun ka-morena. So, nasa in-between lang ako. Ganyan. So, golden beige yung pinadala sa akin. So, may baka maitim to sa akin, pero okay lang din. Mareremedyohan natin yan. So, it says here that this Infallible 24-Hour Foundation is the first foundation from L'Oreal Makeup Designer that promised to fight makeup meltdown and stay fresh all day. Lasting for up to 24 hours, Infallible's lightweight formula gives flawless, full coverage that conceals visible imperfections and a demi-matte finish with no visible shine. Powered by extreme hold pigments that adhere to skin and hydrating hyaluron that gives optimum skin comfort. This long-wearing foundation guarantees no makeup meltdown from morning till night. So, medyo mataas ang energy ni L'Oreal Infallible. So, sweat-proof din siya, oil-proof, and transfer-proof. Interesting. Oh, by the way, ito, meron siyang 6 shades that match Filipina skin tones. And it is now available at L'Oreal Paris makeup counters and official online retailers for only 700 pesos.
So, let's do this! Let's do this! So, it comes with a pump and okay siya kasi yung ibang L'Oreal Infallible na nakita ko online, parang nasa squeezable tube lang siya. Pero ito, may pump siya, which is a good thing. And, yeah, unahin ko na kaya muna itong right side of my face. Yeah, one pump lang muna ilalagay ko. And then, i-distribute ko lang muna siya dito sa aking face. And then, tsaka natin siya i-blend. So, ayan. Spread na natin siya sa aking face. Okay, meron siyang konting scent. Minimal scent. Pero hindi siya yung chemical scent. Or mabango naman yung scent niya. So, ayan. Initial reaction na na-blend ko na siya sa aking face. Na-even out niya yung skin tone ko. Yeah, it looks flawless. Medyo demi-matte nga siya. Transfer proof ba? Hindi siya transfer proof. Yeah, na-cover naman niya. Pero siguro maglalagay lang ako ng another layer just to check if buildable coverage siya. So, ayan, ito na yung second layer ng foundation sa aking face. And you know what? Hindi ko pa rin na-feel na heavy siya sa face. Tama naman na lightweight siya. So, na-cover na niya kahit pa paano yung dark circles ko and yung zits ko dito. Ayan, okay naman na siya. So, let's proceed to the other side. And I'm gonna use the teardrop sponge naman. And, of course, I'm gonna spread it muna. One pump lang uli yung gagamitin ko. So, itong side na to, meron siyang L'Oreal Magic Blur Primer. So, babasain ko lang konti itong sponge ko. Nakalimutan ko siyang basain. Wait lang. Ayan, damp na yung sponge ko. So, i-blend na natin siya. Ako kasi, hindi talaga ako nagsa-sponge pag nag-a-apply ng foundation. Mas gusto ko kasi gamitin yung kabuki brush. I don't know, it's personal preference ko lang siya. Yung iba gusto yung sponge, pero ako, hindi masyado. So, ayan, tapos ko na siyang i-blend. And ayan yung first layer ng foundation sa aking left side. And napapansin ko, by using the sponge, medyo parang naging, hindi siya masyadong naka-cover. I mean, nakikita ko pa din yung pimple ko dito. Ayan. Tapos yung dark circles ko, kitang-kita pa din. And dark spots ko dito. So, yun lang kasi yung problem ko minsan sa sponge. Hindi siya masyado nakaka-cover. Kung gusto nyo talagang makover yung mga chismis sa face nyo. Pero, kung kunyari flawless naman kayo, hindi nyo kailangan ng masyadong full coverage, then you can use the sponge. So, again, we are going to another layer of the foundation and then i-blend ko na lang siya ulit. So, nagpapat lang ako paggamit ko tong sponge pang blend. And you know what, ganun pa din, hindi pa rin niya na-cover totally yung aking zit, yung dito rin, tsaka yung dark spot ko, hindi pa rin niya na-cover. And then, mas kitang-kita pa rin yung dark circles ko dito. So, comparing the two, kung ano mas gusto kong gamitin, I'll guess I'm gonna use the brush, kabuki brush, to apply the foundation. So, ayan, close up natin, ha. Ayan, kita pa din siya. Tsaka lalo na to. So, right now, we are going to proceed to my concealer. Gagamit lang ako ng concealer to brighten up my face. Ayan, dito. And yung shade naman na Golden Beige, okay pa naman siya sa aking skin tone. Pero feeling ko, medyo nag-oxidize siya sa akin ng konti. Kasi kanina parang ang puti lang neto, diba? Pero right now parang it really matches my skin na. Ayan, tapos na tayo maglagay ng foundation and ng concealer. So, I'll let it sit for 5 minutes kasi gusto ko ma-absorb na muna ng skin ko yung foundation and yung concealer bago ako maglagay ng powder para hindi siya mag-cake din. So, ayan. So, ito yung close-up.
So ayan, after 5 minutes, we are going to set it with the powder. And this one is the Infallible Pro Matte 16-Hour Powder. This long-wearing, shine-defying powder creates a perfectly matte finish without looking flat or cakey. It absorbs excess oil and reduces shine on the skin surface for up to 16 hours. This lightweight pressed powder can be used alone to set foundation, after application, or throughout the day for quick touch-ups. Infallible Pro Matte 16-Hour Powder is available in 6 shades in L'Oreal Paris makeup counters and official online retailers for only 600 pesos. So this is what the packaging looks like. And then, ayan siya. Tapos meron din siyang sponge at the bottom part and mirror. So itong sponge na to, gagamitin ko siya on my right side. And then for the left side, gagamit tayo ng powder brush. So yeah, let's see what will happen. So lightly ko lang siyang itapat sa aking face para hindi magura yung foundation and yung concealer. And yung shade pala ng powder is Nude Beige. So ayan, ito yung itsura ng face ko nang naset ko na siya ng powder with this sponge. And it also feels very lightweight. And hindi pa siya nakikake sa akin. Hindi naman siya nakikake. So, I'm kind of impressed about it. Pero let's see later kung mag-oxidize pa siya sa akin or what will happen on this foundation or powders. And napansin ko lang tong powder na to, meron siyang konting coverage. So, tama-tama to to give an illusion na flawless talaga yung face ko. So, on this left side naman, we're gonna use a powder brush to set my foundation and my concealer. So, ayan, ipipress ko lang din yung powder brush sa aking mukha para hindi naman mag-rub yung foundation. Patting motion pa din yung ginagawa ko kahit na powder brush yung gamit ko. So, mas madaling gamitin tong powder brush to set the foundation kasi mas parang even siya. So, it's already 10:30 a.m. and this is what my face looks like. Kakatapos ko lang talaga siyang iset ng powder. And yeah, tatapusin ko muna yung makeup ko and then I'll get back to you after ko matapos yung makeup ko with my lipsticks and my makeup setting sprays. So, I'm back, Candy Lovers. So, it's already 11:05 a.m. and after 30 minutes, ito ang aking makeup. Hindi naman ako 30 minutes na nagme-makeup lang. May ginawa pa kasi ako. Reply muna ako sa mga nagte-text sa akin. So, before ako mag-apply ng Infallible lipstick o gumawa ng swatches ng lipstick nila, mag-spray muna ako netong L'Oreal Infallible Pro Spray and Set Makeup Extender Setting Spray. Ayan. So, it says here that this one is long-lasting finish, sets makeup look, and extends makeup wear. So, this Infallible Pro Spray and Set Makeup Extender and Setting Spray, it is lightweight, oil-free spray, can be applied after makeup over your face, eyes, and lips to lock in your whole makeup look and ensures that your makeup stays fresh and just applied the entire day and prevents melting, fading, and smudging. Infallible Pro Spray and Set is available in L'Oreal Paris makeup counters and official online retailers for only 500 pesos. So, is-shake na muna natin siya and then siguro X and then P yung gagawin ko. So, ganyan. So, ayan, medyo basa yung face ko. Papatuyuin lang muna natin siya. And may konting scent lang siya, pero hindi siya yung chemical scent. Tama lang naman. So, ayan, medyo dewy yung finish kasi basa yung face ko. So, buti na lang mayroon akong mini fan dito para mabilis matuyo yung spray sa aking face. So, ayan, wala siyang transfer. So, I think nakatulong tong makeup setting spray para hindi mag-transfer yung makeup natin. So, yeah, it's already 11:10 and I'll get back to you later. Ayusin ko lang yung hair ko tapos mag-lip swatch na tayo. So, ito yung close-up look ng aking makeup as of 11:10 a.m. So, ayan, Candy Lovers, I'm back again. So, it's already 11:30 a.m. and gagawin na natin yung lipstick swatch ng Infallible lipsticks. So, currently, I have 5 shades dito, pero sa nakikita ko dito, meron pala silang 20 shades. Oh my gosh, 20 shades ang meron ang Infallible lipsticks. So, it says here that this Infallible lipstick is food-proof,
fade-proof and dry-proof. So, tamang-tama, magla-lunch tayo later. So, matatry natin at matatest natin kung food-proof, fade-proof, and dry-proof talaga siya. This Infallible 10-Hour Lipstick comes in an extensive range of 20 shades, from subdued nudes to vibrant reds and pinks to bold and deep hues. These lipsticks are now available in L'Oreal Paris makeup counters and official online retailers for only 500 pesos. This Infallible 10-Hour Lipstick from L'Oreal, infused with hydrating vitamin E, this lipstick stays fresh and vibrant for up to 10 hours without feeling tacky or dry. Infallible's highly pigmented, creamy formula glides on the lips and applies glossy at first, but eventually sets with a demi-matte finish. For the first shade, I have here the Resilient Raisin. So, ganito pala yung packaging ng Infallible lipsticks. Ganyan. Tapos, napansin ko na parang iba-iba yung color ng cup nila. Ayan. Ganito siya kadami. Meron naka-engrave na logo ang L'Oreal lipstick dito sa lipstick nila. Lovers, tapos na tayo sa aking whole makeup. Ang gamit ko for my lips is the Everlasting Plum. And sa lahat ng 5 shades na nandito, siguro ito yung pinaka gusto ko. Then sunod yung Resilient Raisin. Kasi yung tatlo, parang magkakahawig na yung color nila. And ang napansin ko pala, si Bold Boudoir, siya lang yung parang naiiba yung formulation sa apat. This one, medyo nung in-apply ko siya, parang hindi siya ganun ka-pigmented. Hindi rin siya ganun ka-demi-matte. Parang may shine siyang nagaganap. So, yan. Ito lang naman yun, yung Bold Boudoir. But the rest, yung apat, okay, formulation niya, pareha sila. So, yung initial reaction ko nung in-apply ko yung lipstick, sobrang dali lang niyang i-apply. It glides on your lips smoothly. Hindi niya matatag yung lips nyo. Although, feeling ko dapat dahan-dahan lang din kayong pag-apply kasi pag nagkamali kayo, medyo mag-sustain kasi siya eh. And then, ang maganda dito, hindi rin siya drying sa lips. And very moisturizing. I love it. Ang dali lang din niyang tanggalin. Parang isang ganun mo lang tanggal na siya. Although, syempre, mag-sustain siya sa lips mo. Pero other than that, okay siya sa akin. Pag gumaganito ako, medyo parang may lagkit lang akong nararamdaman. Maybe because yun nga, may match siya. So, update sa aking face. After almost 2 hours na ba na nandito to sa aking face, yung foundation. Okay pa din siya. Wala pa rin namang shine na nagaganap. Kasi yung shine na yan, ano yan, highlighter yan, girl. Or yung shimmer yan galing sa blush ko. Pero yeah, let's see. Magbablot ako later. And then, tignan natin kung may shine or may oil na makukuha sa ating face. So, yun lamang. Balikan ko kayo later. And I'm back again, candy lovers. And as you can see, talagang mapapansin nyo na nag-shine na yung face ko. Hindi na siya highlighter, girls. It's already 2:45 in the afternoon. Hindi pa po ako nagbablot ever since yung last na update ko, which is 12 noon. Nakakain na ako, nakainom na ako, and then nag-nap lang talaga ako. Pero nung nag-nap ako, I see to it na talagang hindi ko matatouch yung face ko or something like that. So, eto na yung itsura ng face ko. Girl, nag-oil up ako sa Infallible. I don't know why, pero bakit gano'n? And then for my lips, napapansin nyo na nawala na talaga yung color dito sa center part of my lips. Tapos, yan, pero nag-stain talaga siya. Pero nung kumakain ako, diba sabi, siya, food-proof siya and dry-proof siya. Hindi eh. Oh, nagta-transfer siya sa food ko and then sa mga bagay-bagay na natatouch ng lips ko. But, nag-sustain siya. And meron pa din siya ngayon, hindi naman ganun kahalata. Pero, ayan. So, ang gagawin ko, mag-blot ako ng face ko. So, half-half lang muna. Kasi, di ba, dito yung may primer and then dito yung walang primer. Let's see lang. Kasi right now, hindi ko masabi kung nakakabuti bang may primer or wala. So, check natin. Unahin lang kaya muna natin yung sa walang primer. So, ang gamit kong pang-blot is yung Mary Kay na blotting paper. Wow! Wow!
Pinapress ko lang siya sa face ko, hindi ko siya nirarab para yung oil lang yung nakukuha ng blotting paper na to. Natanggal na niya yung shine sa right side of my face and grabe lang yung oil na nakuha niya, girl. I know this is gross, pero grabe yung oil na nakuha niya. Hindi ako masyado nag-oil up ng ganito pag gamit ko yung favorite kong foundation. Pero ito, wow. So, ito yung close-up look sa akin. Dito, oil na oil, no? Makikita niyo talaga yung shine. Dito, natanggal na niya. Na-eliminate na niya yung oil and nag-mattify na yung sa forehead ko. Kita niyo yun? Diba? Ayan yung sa lips ko. So tatanggalin ko na rin yung oil dito bago tong blotting paper. So, katulad kanina, ipapress ko lang siya sa aking face. So, ayan. Tapos ko nang i-blot yung face ko using the blotting paper from Mary Kay. Alam nyo, in fairness, mas nakakatulong yung may primer. Madami kasi yung oil na nakuha dito sa side na to, na walang primer kaysa dito. May konting transfer talaga ng foundation. Pero overall, okay pa din naman yung foundation. Hindi na ako mag-retouch ng powder kasi ayoko naman mag-cake siya. So, I'll just leave it like that. Tapos, mag-retouch lang ako ng lips. So, yan. It's already 2:50 in the afternoon and then I'll get back to you later for my final thoughts. Ayan, Candy Lovers, it's already 8 PM and ito na yung final thoughts ko sa L'Oreal Infallible Makeup. So, first of all, makikita niyo sa face ko na nagsha-shine na naman siya, nag-oil up na naman siya. So, hindi kasi ako, kanina hindi naman ako nag-touch up or naglagay ng powder. Nag-blot lang ako kanina kasi the reason why, kasi gusto kong makita kung gaano katagal yung itatagal nitong makeup ng L'Oreal Infallible. And so far, okay naman siya. Yun nga lang talagang nag-oil up ako. So, ayan, ibablot na muna natin siya uli para maging, matte uli yung face ko. So, ayan, sobrang oily yung face ko. Kadiri, girl. Sorry ah. So, unahin ko munang gawin yung review ni L'Oreal Infallible. Sasabihin ko muna lahat ng mga pros niya. So, first of all, I like it kasi it's very lightweight. Second, it blends on your skin smoothly. Hindi ka mahihirapan na i-blend siya. Walang streak marks. Hindi siya yung mahirap i-blend. Kasi di ba may mga ibang foundation na parang, oh my god, pag-apply mo, kailangan mo na siyang i-blend agad. Eto, hindi naman. So, okay siya. Third, hindi siya nagda-dry sa skin ko or hindi ko na-feel na parang, yung kailangan nyo nang mag-hydrate, not at all. Fourth, hindi naman ako nag-breakout sa kanya. So, thankfully, kasi nakakaloka pag nag-breakout ka sa foundation, di ba? Ang hirap nun. And then, meron siyang minimal scent. Hindi siya yung mabahong chemically scent, So, yung consistency na itong foundation na to, tama lang, not too dry, not too liquidy. And I really like the packaging kasi may pump na talaga siya. Makokontrol nyo yung amount ng foundation na gusto nyo ilagay sa face nyo. And it's very hygienic. Buildable yung coverage niya. I guess, pwedeng light, medium to full coverage. So, yun yung maganda dito sa L'Oreal Infallible. So, yung shade na meron ako dito is Golden Beige. So, nung in-apply ko siya, parang kung mapapansin nyo, parang tama lang siya sa skin ko, diba? But then, after a while, nag-oxidize tong foundation na to. As in, sobrang dark niya sa akin. Especially pag nagbe-build kayo ng coverage. The more na naglalagay kayo ng coverage, magpapatong kayo, mas nagda-darken yung foundation sa face nyo. And actually, gumawa ako ng swatch test sa back of my hand. I don't know if you can see that clearly. Wait lang. So, yan, gumawa ako ng swatch at the back of my hand. So, ito yung color ng foundation talaga. Diba? Parang light lang siya. And then, once you blend it, parang sakto lang siya sa skin nyo eh. Kaya yun yung unang reaction ko. Oh, okay naman pala yung golden beige sa skin ko. But then, after a while, magiging ganito yung color niya. Ito yung first layer lang yan ng foundation. So, diba, makita nyo ito from this to this. Tapos, ito yung nag-build ako ng coverage. So, pangatlong layer to. And look at that. Sobrang nag-darken siya, diba? Sabi din nila, sweat-proof siya. So, ang ginawa ko na lang, kasi since hindi naman, nandito lang naman ako sa studio, hindi naman ako lumabas-labas or hindi naman ako pinagpawisan, pinasa ko siya and yeah, okay naman siya. Nagsaslide lang yung water sa foundation. So, I think sweat-proof, water-resistant siya. Okay naman siya.
pag feel nyo siya, hindi siya talaga totally matte. Demi-matte nga siya. So, tama naman yung sinabi nila. Pero yung sinabi nilang transfer-proof, may konting transfer na nagaganap talaga. So, I suggest na kailangan nyo talaga siyang, set nyo siya ng powder, ng infallible powder, and then sprayan nyo siya ng makeup extender para hindi talaga siya maghulas or transfer. Pag kukuha kayo ng foundation, I think one shade lighter than your skin tone kasi talagang nag-oxidize siya. Pero in fairness naman dito kay L'Oreal Infallible, I think nung sinasabi nila na parang long wearing or never fail, tatagal yung makeup sa face nyo. Pero yung claims nila na oil-proof, transfer-proof, hindi ata tugma sa skin type ko, which is oily acne-prone skin. So, for the powder naman, I am in the shade of Nude Beige, and bagay siya sa akin skin tone. Hindi naman siya nag-oxidize, hindi siya nag-darken sa akin. Tama lang talaga siya, and it feels very lightweight din. Yung feel niya, very fine. I really like it. Ayan. Sobrang fine niya. Tapos, pag in-apply nyo na siya sa skin nyo, hindi ko na-feel naman na nag-cake yung face ko. Unless, ang dami nyong nilagay na foundation, girl, talagang mag-cake yung face nyo. And by the way, Candy Lovers, pag magta-touch off pala kayo, kunyari nag-oil yung face nyo, huwag kayo magpa-powder agad. Gawin nyo, mag-blot muna kayo, and then, tsaka kayo mag-apply ng powder if needed. So, para iiwasan natin yung cake. Tapos, at saka baka mag-clog kasi yung pores nyo, diba? So, yun. Ito naman, wala siyang scent. And this one is 9 grams. And ito pala, yung L'Oreal Infallible Foundation is, how many ml? Oh, 30 ml naman tong foundation nila. Sa akin kasi, mas mahalaga yung tama yung shade ng foundation nyo. Kasi, for the powder naman, any powder will do as long as tama yung base makeup nyo. So, yan. Now, for the Infallible lipsticks naman, medyo so-so ako dun sa lipsticks nila. Hindi ako masyado na sold. Kasi when they claim na parang food-proof siya, dry-proof, and ano ba yung sabi? Isa, fade-proof. Parang hindi ata lahat tumugma sa akin. So, meron pa din naman akong lipstick, pero hindi na siya katulad nung unang apply nyo na sobrang vibrant. So, especially pag kumakain kayo, ayan, talagang mawawala yung color dito sa inner or the center part of your lips. But feeling ko, pag hindi kayo kakain, kunyari may event lang, tapos more on photoshoot, ganyan, tatagal talaga siya sa lips nyo. Pero kung since more on everyday lifestyle tayo, yung routine na ginagawa natin, ayan, ganito yung effect niya sa akin. Pero in fairness maganda yung lipstick na yun. Very creamy, very easy to apply on your lips. Sobrang dali niyang i-apply. Hindi nga niya natatag yung lips ko. Yun nga, it's very smooth. So baka, konting ganun lang lagpas na. Tapos mag-stain na siya sa lips nyo. Sa skin nyo. So, ingat-ingat lang din. And may konting scent lang din siya. Pero, okay lang talaga sa akin yung ganun. Hindi lahat ng formulation ng lipstick pare-parehas. Yun yung napansin ko rin. And lastly, we have the makeup setting spray, yung Infallible, the famous Infallible makeup setting spray na ang tagal-tagal kong gustong matry, and finally, na-try ko na siya. So, pinatagal niya yung makeup ko, hindi nagkulas yung makeup ko, and maganda siya kasi since yung foundation, if you're gonna use the foundation alone, talaga mafe-feel niyo yung magta-transfer siya, medyo magta-transfer siya. So, nung siniled ko siya with the powder and the setting spray, okay siya. Konti lang. As in, may konting-konti na lang. Pero, other than that, sobrang okay siya. Tapos, hindi naman siya, alam niyo yung pag-apply, sobrang very hydrating and refreshing siya. Tapos, wala naman siyang ganun katapang na scent. And I also like the pump bottle As in, talagang shower siyang ganyan. Equally distributed siya. Kasi, di ba, may mga ibang, what do you call this? Yung pump niya, the pump na ginamit, spray bottle, minsan parang gumaganon, diba? So, pangit. So, kung tatanungin nyo ako ano yung favorite ko dito sa Infallible Makeup, gusto ko yung setting spray, that's 1. 2, yung powder. 3, yung I don't know kung 3 yung foundation or 3 yung lipstick. Basta yung last 2 yung foundation and yung lipstick. Yeah. So, yun. So, ayan, Candy Lovers, dito nagtatapos ang aking product review sa L'Oreal Infallible Makeup. I hope na nag-enjoy kayo. Nakatulong ako sa paggawa ng video na to sa inyong lahat. And kung na-try nyo na rin tong L'Oreal Infallible, comment down below kung ano yung experience nyo, yung result nyo, or kung ano yung masasuggest nyo na kailangan gawin para maiwasan natin yung mga pag-oil up, yung pag-shine, ganyan.
at yung mga tamang application, ganyan na nag-work sa inyo. So, itatry ko yan para, diba, share tayo ng knowledge dito. And all the product information details, mga prices, kung saan sila mabibili, lalagay ko na lang dyan siya sa description box. So, idadagdag ko lang pala Candy Lovers. Okay naman yung register ng makeup sa camera and sa picture. So, when it comes to photography, okay siya. Wala naman white cast or anything. And yeah, I guess that's it. Thank you so much, Candy Lovers, for watching my video. And I hope to see you soon. Take care and God bless. Bye!